So ito na po yung ating failover, no? Dito sa primary 1, mag-select tayo dyan kung aling one interface dito sa ating ER605, 1 or 1/1 yung gagawin natin. Alright, so mga ka-IT, welcome ito sa ating panibagong video. Yan, so ito yung ating ER605 kasi may natanong sa atin kung okay din ba ito gawing dual 1. So actually, pwede po dito yung apat na 1, no? Or apat na ISP. Dito sa USB, kung meron pa kayo dyan mga USB stick na broadband, pwede din po yan dito. Pwede dito sa 1, tapos 1/LAN. So itong 1/LAN, pwede din po dito, no? Another ISP sa LAN. Tapos ito yung isa, tapos itong isa, and then yung USB na. So ibig sabihin, pwede po yung apat. Pero sa video natin ay dual ISP lang po tayo, no? So yan po yung tanong sa atin. So ito yung ating PLDT, ito naman yung ating Converge. At ito yung connection natin sa ating laptop. Ito. So meron po tayo dalawang internet dito sa bahay. Ito po natin. So ito yung ating internet. Yung una is yung PLDT, ito naman yung Converge. So yun yung ating supply dito sa ating ER605 dual ISP. Yan. So gawin na po natin, no? So hindi po natin ito na-config, kinonect natin yung ating cable para ready na muna. So dito tayo sa ating laptop, mag-video lang tayo para of course kapag switch tayo sa ating ER605. So dito, type lang din dito yung IP address, no, nitong ating ER605 192.168.0.1. Focus po natin. So yan po yung kanyang IP address. Then enter lang po natin. Then mag-open na po yan yung kanyang login page. So una, so gagawa po tayo dyan ng username. So lagyan na natin dyan ka IT. Tapos yung password. Okay, gawa lang tayo dyan ng password. 1234567 8. Then confirm lang po natin dito. 1234567 8. So yung allow data collection, pwede po natin yung enable, pwedeng hindi. So enable natin. Confirm lang natin. Okay, so after po natin mag-create, no, ay kailangan na natin mag-login gamit yung kinreate natin na username tsaka password. So ka-IT, then yung ating password, then login na po tayo. Yan. So dito po sa quick setup, pwede na po tayo mag-start dito. Let's get started. So andito po sa gilid, no, yung kanyang mga menus. So meron po tayo dyang titingnan mamaya. Okay, so let's get started po muna tayo. Let's get started. And then, ito po yung sinasabi natin, no, na pwede yung apat na 1 or apat na ISP dito. So ito po yung USB modem. Yan, so mga broadband USB stick po tayo, meron dyan. Tapos i-config lang po natin dito, auto or manually. Tapos dito yung location. Yan, so kung alin po tayo dyan, Philippines. And then dito sa mobile ISP, kailangan po natin dyan maglagay, no? So halimbawa, i-check po natin dito. Tingnan natin kung mayroong Philippines. Oops, sumubra na. Ayan, Philippines. Then yung ano po yung mobile ISP natin, yan, Globe Tattoo, Smart Prepaid, PLDT WeRoam, PLDT WeRoam Plan, Sun Broadband. So ito po yung mga naka-SIM based kumbaga natin, no? So broadband USB stick po yung ating nilagay dyan sa ating USB port or USB modem. So tapos dito naman, no, sa 1 is dynamic or pwede natin gawing static or 50-50. So hindi po natin gagamitin yan kasi dual ISP po tayo, no? So, at saka wala po tayong USB modem or USB broadband or broadband na USB stick. So dito po tayo sa 1. Yan. So click po natin yung 1. Pag ganyan po, no, naka-on na po yan, no? So i-click po natin yung 1, tapos yung 1/LAN. Diyan po tayo connect. Ito po yon yung sa ating ER605, yung 1, saka ito yung 1/LAN.
So dito po tayo. Ayan, so ito na po siya. Okay, then yung config natin dyan sa unang one natin. So dynamic lang natin, pwede po dynamic, pwedeng static, pwede POE. Okay, so dynamic lang. Tapos dito naman sa 1/LAN. Okay, so dito dynamic lang po natin, ha. Pwede naman po yan. So pwede naman po tayo mag static. Alright, kung mayroon po tayong static IP address from ISP natin, ay pwede po tayo mag static po dyan. So sa video po natin ay ida-dynamic lang po natin yan. So next lang po tayo. So sabi dito, you have changed the one port and the router will reboot. Okay, so magre-reboot po yung router natin. Then confirm lang natin. So antayin lang po natin na mag reboot totally yung ating ER605. Then dito makikita naman po natin sa progress part. Okay, so kung pansin nyo po, ito, nag-off na po yung mga light indicators nya. So ibig sabihin ay rebooting na po yung ating router. Okay, so yan, kaka-reboot lang mga ka-IT. So medyo matagal lang siyang mag-reboot. Okay, so titingnan natin dito sa ating laptop, no, kung meron na ba tayong internet dyan. Tingnan natin dito sa ating LAN indicator. So mukhang meron na nga. Yan, lapit rin konti. Yan yung ating LAN, parang meron na. Okay. Okay, so try natin dito sa ating laptop. Subukan natin mag-browse Google tayo kung meron na nga ba. Ayun, no, so meron na mga ka-IT. Yan, so try tayo mag-YouTube. Okay, so meron na tayong internet. Ayan, so meron na. Nakapag-YouTube na tayo. Okay, so balik lang tayo, no? Close ko lang muna to. Balik tayo sa login page ng ating ER605. Okay, so login muna tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so ito na po yung details na dito sa ating system status. Ito na po yung details sa ating dual WAN. So yun yung interface name natin. Tapos yung connection type ay parehas lang po na dynamic. So dito yung link nila ay naka-up yung dalawa. Ito yung IP address na kuha din nila, no, sa PLDT at saka yung converge natin. Address, gateway. So dynamic lang natin kasi parehas lang po yung gateway ng ating router. Okay, so dito naman po, no, sa ating failover. So ito po ay failover lang, no, wala po itong merge kumbaga. And para dyan sa mga magtatanong kung meron ba itong merge, so wala po itong merge. Meron lang po dito is yung failover. So ibig sabihin naka backup po, no. Kumbaga pag nag-down po itong isang connection natin ay mag-failover po itong isa. At kung mag-down din yung isa, mag-failover din yung isa. So ganun po yung function itong ating setup. Okay, so para naman po doon, no, sa failover, punta po tayo dito sa transmission. Punta po sa gilid. Click po natin yung transmission. Yan, transmission. And then dito po tayo sa load balancing. So marami po tayo dito makikita mga ka-IT, no? Yan, collective service, yung queues natin, bandwidth control, session limit, load balancing, routing. So gagawin natin, dito tayo sa load balancing. So dito naman sa load balancing, dapat naka-enable po ito, yung may check na box. So enable load balancing tayo. And then dito naman naka-enable din dapat, no, itong application optimized routing. So kung mayroon pa kayo dyan mga app na ginagamit, so dapat po naka-enable po dyan, no. And then ito, kahit wag na natin yung enable. So enable bandwidth based balance routing on ports. Okay, so dito naman sa link backup, ito po yung link backup. So kung pwede po tayo dyan mag-create, no, ng link backup natin. So dito sa add, ayan, so primary one,
ano yung gagawin nating primary 1. So ito na po yung ating failover, no? Dito sa primary 1, mag-select tayo dyan kung aling 1 interface dito sa ating ER605, 1 or 1/1 yung gagawin natin. So of course, dito tayo sa 1. Ito yung primary natin. So balik tayo dito. Yan. So pipiliin natin yung 1. Okay? Then dito sa backup 1 natin, of course, yung 1/LAN natin. Okay? Then dito po sa mode, meron po ditong timing, merong failover, enable backup link when any primary 1 fails. Meron dito ng failover, enable backup link when all primary ones fail. Okay, so dito po tayo sa failover, no? Kung failover yung ating gagawin. Diyan po tayo sa failover. Yan. Ito naman po yung timing. Pwede din po dito yung timing. Ibig sabihin po yun ng timing, yung router natin, yung ER605 natin, ay kusya po siyang magsiselect ng less busy na ISP natin. So kusya po siyang kukuha ng connection doon. No, kumbaga naka-automatic siya na mismo yung magsiselect ng pagkukunan niya ng supply or ng internet source. Kung sakaling ma-detect niya na medyo busy yung isang link natin, so magsiswitch siya dito automatic, at ganoon din dito. So vice versa po siya. Yun po yung function ng ating timing. So kung failover naman, dito po tayo. Kung meron po tayong dedicated kumbaga na gusto nating gawing primary 1, so dito po tayo sa failover. Yan. Okay, tapos yung status dapat naka-enable. So balik pala tayo sa timing. Yung effective time natin is any. So meron po tayong option dyan. Any lang naman yung lumalabas. Okay, so failover po tayo, and then okay lang po natin. So scroll down natin ulit. Okay, so ito na, okay lang. So primary 1, ito yung ating 1, backup 1, 1/1. So yung mode backup when any primary fails. So effective time, so wala po din nakalagay na effective time kasi kumbaga naka-ano na po yan, naka-default na, no? Okay, sa status naman naka-enabled na po yan. So pag gusto na nating i-disable, click lang po natin itong X. Okay? So online detection. So dito po natin makikita kung up or down ba yung link natin. So dito meron tayo port status online, tapos sa 1/1 natin is offline. So bakit po siya offline? Kasi hindi pa po siya active, no? So subukan natin tanggalin yung primary 1 natin. Ito. Yan. Tinanggal na po natin. Okay. Then try natin tong i-refresh. Then balik tayo sa transmission, load balancing, then online detection. So yan, kung pansin nyo po, no, after natin ma-refresh, meron na po dito nakalagay na online. Okay, so yan, online na yung isa. So binalik na natin yung cable, so parehas na silang online. So dito naman, pag gusto naman natin siyang gawing laging online, pwede naman natin itong click yung edit, then always online lang po tayo. Okay. Okay, so always online na, refresh natin. Then balik tayo sa transmission, then load balancing, then online detection tayo ulit. Ayan, so parehas na po silang online. Okay, so ibig sabihin both po na mayroon po yung data transfer. Okay, so doon na po natin i-edit sa yan, sa may operation niya, para gawin siya nating always online yung backup natin. Okay, so yun na po yung kailangan natin dito sa ating dual 1 na naka auto failover dito sa link backup. Okay, primary backup 1 basic settings. So dito lang naman po natin yung kailangan i-select. Yung iba ay pwede po natin yung
i-explore, no, kung ano yung mga gusto natin gawin dyan. So as of this video, yun po yung ating focus lang, yung dalawa natin na naka-auto failover. Okay, so pwede po tayong mag-explore dyan sa ating firewall. Meron pa tayong MAC filtering, attack defense, access control. Tapos yung authentication naman, yun po yung sa portal, no, sa web authentication itong ating ER605. Kung gusto po natin mag customize ng yan, mga custom page natin, mag-upload tayo ng video or picture pala. So explore lang dyan mga ka-IT. Dito naman sa system tools, dito po natin makikita yung pag-create ng mga accounts na ating like admin, mag-edit ng mga username saka password. Tapos yung time settings natin, management. So pwede po tayo mag-factory restore ng ating router. Okay, so explore nyo lang po dyan yung iba. So as of this video, tapos na po tayo, no, sa ating pag-setup ng ating dual WAN. So try po natin dito, no. So sabihin natin mag-YouTube tayo. Mag-play tayo ng video. And then susubukan natin na tanggalin yung isang connection natin kung tuloy-tuloy pa rin ba yung ating video. So mag-play tayo ng video dito. Yan. So naka-headset po ako kahit no, kung hindi nyo marinig yung sound, naka-headset po ako. Kasi medyo magulo po yung ating paligid kasi may mga putukan pa. Okay, so gawin natin, tatanggalin natin ito. Yung ating one primary one. Tanggalin natin. Yan. Okay, so tingnan natin kung continuous pa ba yung ating video dyan. At kung meron pa ba tayong internet. Ayan, so meron, no? So tuloy-tuloy pa rin po yung ating video kahit tinanggal na natin yung ating isang ISP. Okay. So skip muna natin to. Yan. So nag-play pa rin yung ating video. Ayan, oh. Ayos. So ibalik natin yung primary uban natin. And then subukan po natin tanggalin itong secondary. Tanggalin natin itong secondary natin. Kung mag-play pa rin ba ng tuloy-tuloy. Ayan, oh. So meron pa rin tayong internet. Ayan. So playing pa rin po yung ating video. Ayan. So kung tanggalin natin itong dalawa, try natin tanggalin ang dalawa. Ayan. So mag-browse pa tayo dito. Another tab po tayo. Google tayo. Ayan, so wala na po tayong internet. Then yung video natin wala na rin. Nag-loading na. Ayan. Ayun, so nawala na rin yung ating LAN icon dito. Wala na rin tayong internet. Okay. So try natin ibalik yung ating primary one. Lagyan na rin natin, no, pati yung ating backup, pati yung ating secondary. So hindi ba po ayun, mayroon na. Ayun, continue na rin yung ating video. Alright. Ayun, no. So browse tayo dito sa Google. Ayan, meron na rin tayong internet mga ka-IT. Ayan. So susubukan natin ulit, tanggalin natin ulit yung primary. Sabihin natin nag-down yung ating primary. So dito, ayan, meron pa rin tayong internet. Ayan. So dito mag-browse tayo sa Google. Ayan, so meron pa rin.
Ito ating Facebook. Okay, so meron pa rin. Okay, so ibalik natin yung ating primary. Ulitin natin. Then sabihin natin nag-down yung ating backup. Ayan, so skip natin itong ads muna. Browse tayo dito ng another tab. Google tayo. Ayan, so meron tayong internet. Dito sa ating video, ayan. So mayroon din. So ibalikan natin yung ating backup or secondary. Okay, so as of this video mga ka-Etino ay hanggang dito na lang po yung ating video. Yun po yung ating setup para sa ating dual one, no? Sa mga nagtatanong dyan sa atin kung okay din ba gamitin yung ER605 from TP-Link.